Kabanata 1156. Ang tatlong ito ay nakasuot ng mga damit pang-imperyo, umunlad bilang walang katapusang espadang focus, o pinagsama sa langit at lupa. Sa kalawakan, ang lahat ng numa ay parang isang paksa at perpektong pinagsama sa isa't isa. Ang tatlong ito ay sina Jindi, ang Star Sword Emperor, at si Yun Tianteng. Nako, nakatakas ang batang ito. Pinaikit ni Star Sword Emperor ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga matang parang talam ng enerhiya ay kumurap. Maya-maya, sabi niya nang may galit sa mukha. Gamit ang kanyang lakas, natural niyang nakikita ng malinaw ang mga reaksyon sa paligid niya. Ang bilis ni Zephyr ay kayang umabot sa ganito kabilis na antas. Ang galaw ng katawan na kanyang ginagawa ay lubhang misteryoso. Kuya Jin, gaano mo ba karami ang alam tungkol kay Zephyr? Bagamat mukhang kalmado si Yun Tianteng, ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay at ang kanyang mga salita ay may taglay na balak na pumatay. Halata na labis siyang nagagalit kay Zephyr. Ang batang ito ay palaging misteryoso. Sa palagay ko ay mayroon siyang ilang malalaking sikreto. Noong una, gusto ko lang maghintay hanggang sa matapos ang usaping ito ng Immortality Secret Land bago ko parusahan ang pabaya na lalaking ito. Nalungkot si Jindy, kumikislap ang mga mata niya na may walang katapusang intensyong pumatay habang nagsasalita siya sa mahinang boses. Ang higanteng talon na nagmula sa kaliwang kamay ni Zephyr ay lubhang nakakatakot. Sa palagay ko ay Soul Attunement Martial Technique ang nakuha niya. Gayunpaman, masyadong mahina ang maliit na B** star na ito para ilabas ang tunay nitong lakas. Malamig na sabi ni Star Sword Emperor. Nang mapansin niya ang tubig, hindi niya maiwasang mag-atubiling sabihin. Tatalon ba sa dagat ang batang walang hiya na ito at magtatago? Maliban na lang kung tanga ang batang ito, kung hindi, kung papasok siya sa lugar na ito, makakatipid tayo ng malaki. Malamig na sabi ni Yun Tianteng. Tama, dapat ito ang maalamat na tubig. Kapag nakapasok ka rito, mamamatay ka. Sa tubig dagat na ito, tahimik at patay ito. Imposibleng makapasok si Zephyr dahil lang dito. Bukod dito, dahil hinahabol natin siya ng husto, dapat alam ni Zephyr na kung tubig dagat nga iyon, madali natin siyang mahahanap. Kung ganoon, bilisan natin at hanapin ang paligid. Kung hindi mamamatay ang binata na ito, tiyak na hindi ito magandang bagay para sa atin. Sa sandaling ito, malamig na sabi ng Star Sword Emperor. Hindi kayang patayin ng isang tunay na katawan si Zephyr. Hindi ka kasing galing niya. Malamig na tiningnan ni Jindy ang Star Sword Emperor at nagsalita ng walang awa. Pagkasabi niya ng mga salitang iyon, agad na nagbago ang ekspresyon ng Star Sword Emperor. Habang nakatingin siya kay Jindy, isang matalim na enerhiya ang nagsimulang lumabas mula sa kanyang katawan. Kalimutan mo na yan, bilisan natin hanapin itong Junior. Nang makitang hindi maganda ang atmosfera sa pagitan nilang dalawa, hindi napigilan ni Yun Tianteng na sumimangot at magsabi. Ang pagpatay kay Zephyr ang pinakamalakas niyang hangarin. Si Yun Tianjing ay kanyang nakababatang kapatid, ngunit namatay siya sa kamay ni Zephyr. Natural lamang, mas gusto ni Yun Tianteng na patayin si Zephyr kaysa kaninuman. Tara na. Tumanggo si Jindy at sumigaw. Ang kanyang anyo ay naging gininto ang liwanag at naglaho. Tungkol naman sa Star Sword Emperor, kahit galit na galit siya, alam din niyang walang magandang balita sa pagitan nila ni Jindy. Sa sandaling ito, palihim na lang siyang sumangot at pagkatapos ay maglaho. Sa pag-alis ng dalawa, muling pinagmasdan ni Yun Tianteng ang dagat. Sa huli, hinabol pa rin niya si Jindy. Kabanata 1157. Sa sandaling ito, natural na walang alam si Zephyr tungkol sa labas ng mundo. Nang sandaling lumubog ng malalim ang figure sa tubig, pakiramdam niya ay nakapasok siya sa isang higanteng katawan, napapalibutan ng nakakasikal na presyon. Hindi totoong likido ang tubig. Halos maging solido ito, at ang pakiramdam ng pagyayelo ay parang solidong tubig. Habang palalim ng palalim ang paglubog ni Zephyr dito, patuloy na tumataas ang presyon sa paligid. Hindi lang iyon, kundi pati na rin ang tubig sa paligid ay nagsimulang bumuhos sa katawan ni Zephyr. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi sana nagbigay ng ganoong kalakas na presyon si Zephyr. Gayunpaman,
Pagkatapos ng isang mahirap na labanan, siya ay malubhang nasugatan at nabali ang kanyang mga buto. Mas lalong naubos ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan. Kahit pilit niyang ginagamit ang kanyang tunay na enerhiya para sugpuin ang tubig sa labas, may bahagi pa rin ito na nabuhos sa kanyang katawan at sugat. Nakalulungkot, isang nagbabagang kirot ang nagsimulang mapuno ang kanyang buong katawan. Sa pagbubuhos ng tubig, malinaw na naramdaman ni Zephyr na mayroong isang malakas na mapanirang puwersa sa tubig. Mabilis na kumalat ang kapangyarihan na may malakas na epekto ng pagkabulok. Hindi lamang ito kumalat sa buong katawan niya, kundi agad ding pinalala ng kakilakilabot na kapangyarihan ang malubhang pinsala kay Zephyr Khan. Gaano katagal? Hindi ko na kayang magtiis pa. Sa ilalim ng matinding sakit, nagsimulang manginig ang katawan ni Zephyr, at sinimulan niyang tanungin ang Nine Netherbird sa pamamagitan ng sound transmission. Malapit na. Nag-aalalang sabi ng Nine Netherbird. Sa katunayan, nakita rin nito na ang kasalukuyang sitwasyon ni Zephyr ay hindi optimistiko. Ang tubig ay talagang pambihira. Sa sandaling ito, ginamit nito ang sinaunang lihim na kasanayan at gumawa ng isang mahiwagang kapangyarihan upang protektahan si Zephyr. Ngunit sa sandaling ito ay talagang masyadong mahina, o minamaliit nito ang tunay na kapangyarihan ng tubig. Habang lumalalim ang kanilang paglubog, lalo silang nagiging kahanga-hanga sa kanilang kapangyarihan. Ang kapangyarihang ito ay hindi lamang sa presyon, kundi pati na rin sa mapanirang kapangyarihan. Habang tumataas ang bilis ng paglubog, ang proteksyon nito ay malinaw na humihina. Sus Mariosep, kapag sumanib ako sa katawan ko, susunugan ko ang dagat na ito. Umungol ng malakas ang Nine Netherbird. Emph. Umungol si Zephyr, at biglang namutla ang kanyang mukha. Ngayon lang, isang agos ng tubig ang marahas na tumama sa isa sa kanyang mga sugat, at agad na kumalat ang dugo. Ang cultivation sa antas ng emperador ay tunay ngang walang kapantay sa mundo, lalo na kina Jindy at Yun Tianteng. Malinaw na nakakuha sila ng magagandang oportunidad. Ngayon ang kanilang lakas ay mas malalim kaysa dati. Tila minamaliit ko ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Sabi ni Zephyr sa mahinang boses. Sa tatlong emperador, medyo mahina ang Star Sword Emperor, ngunit hindi niya ito mapapatay. Kung gagamitin niya ang lahat ng kanyang lakas at lalaban ng mag-isa, tiwala siyang makakalaban niya ang lalaking ito. Gayunpaman, sa pinakamatagal, makakalaban niya lamang ito ng pansamantala. Magiging mahirap siyang patayin. Ayan na. Habang nararamdaman ni Zephyr ang matinding sakit sa kanyang katawan na lalong lumalakas, at maging ang pag-iisip ng kanyang utak ay tumigas, biglang lumabas ang boses ng Nine Netherbird. Isang sinaunang simbolo ang makikita roon. Ang sinaunang simbolong ito ay bahagi ng isang sinaunang pormasayon. Bagamat natatakpan ito ng putik sa dagat ng tubig dahil sa paglipas ng panahon, hindi pa rin ito natatakpan ang pagbabago-bago ng sinaunang simbolo. Kabanata 1158. Swoosh. Nang maramdaman ang pagkakaroon ng pormasyong ito, biglang nagulat ang puso ni Zephyr. Napakatindi ng sakit na nararamdaman sa dagat ng tubig na ito. Sa pagkakataong ito, kung hindi siya pinrotektahan ng Nine Netherbird gamit ang lakas nito, hindi sana siya makakapit. Gayunpaman, kung hindi na muling lilito ang transmitting formation, mapapahamak pa rin siya ng husto. Swoosh. Pinatakbo niya ang natitirang tunay na enerhiya gamit ang lahat ng kanyang lakas. Bumilis si Zephyr at sumugod patungo sa sinaunang pormasayon. Buzz. Mabilis na ikinumpas ng Nine Netherbird ang matatalas nitong kuko, agad na naglabas ng mahiwagang enerhiya. Habang humihinga ito papasok at palabas, tumama ito sa isang sulok ng pormasayon. Sa sumunod na sandali, sumilay ang mga sinag ng liwanag. Kasabay ng pagsiklab ng kinang, mabilis ding nilamon ang katawan ni Zephyr. Boom! Naramdaman ni Zephyr ang mabilis na pag-ikot ng kanyang katawan. Sa sumunod na sandali, lahat ng nasa harap niya ay naging malabo. Dumagundong. Pagkatapos ng hindi malamang panahon, biglang lumitaw si Zephyr at ang Nine Netherbird sa isang hindi pamilyar na lugar. Ito ay isang bagong-bagong espasyo, napapalibutan ng kulay abong hamog, ngunit kung titingnan mong mabuti, matutuklasan mo na ang mga nilalang na ito na parang kulay abong hamog ay mga daloy ng gas na dumadaloy na parang mga buhay na nilalang.
Sa sandaling ito, si Zephyr ay malubhang nasugatan. Mayroong daan-daang malalalim na sugat sa buong katawan niya. Masasabing halos umabot na siya sa isang walang kapantay na pagkapagod at malubhang pinsala sa sandaling ito. Kung hindi siya maglalaan ng oras upang gumaling, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Hindi napigilan ni Zephyr ang sarili, sinubukan niyang higupin ang nakapalibot na enerhiya at pakainin ang sarili. Pero di nagtagal, nanlaki ang mga mata niya at nagulat. Ito ay Numa, nakakagulat na Numa. Gayunpaman, pagkatapos noon, mabilis na nagbago muli ang kanyang mukha, dahil ang kulay abong daloy ng hangin, na dating itinuring niyang Numa, ay hindi lamang nagpapagaling sa kanyang mga pinsala, kundi mayroon din itong kaunting pampalusog na epekto sa kanyang enerhiyang espiritu. Ang pagpipino at paglago ng enerhiya ng espiritu ay libu-libong beses na mas mahirap kaysa sa paglago ng tunay na enerhiya. Ito rin ang dahilan kung bakit kahanga-hanga ang katayuan ng Elixir Grandmaster. Maliban sa ilang bihirang kristal at makapangyarihang espiritual na kapangyarihan, hindi pa siya nakarinig ng anumang enerhiya na maaaring magbigay ng sustansya sa enerhiya ng espiritu. Habang nakatingin sa maulap na espasyo, hindi napigilan ni Zephyr ang mapabuntong hininga. Lahat ng bagay dito ay nababalot ng misteryoso at kakaibang enerhiyang ito. Masasabing kung mabubunyag ang espasyong ito, mahigit 70% ng mga albularyo ang mababaliw at susubukan pang pumasok dito. Kakaiba talaga ang enerhiya rito. Kahit ang Nine Netherbird ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Mayroong hindi maitagong pagkagulat sa malinaw nitong boses. Sa sandaling ito, ang buong katawan nito ay naging isang itim na butas, baliw na sinisipsip ang enerhiya sa paligid nito at patuloy na hinihigop ito papasok sa sarili nito. Phew! Dahan-daang bumuga si Zephyr ng mapurol na hangin. Siya ay malubhang nasugatan at ang kanyang tunay na enerhiya ay naubos na, kaya hindi na niya nagawang magpatuloy. Ang pinakamahusay na paraan upang makabawi ay ang dahan-daang mag-cultivate dito. Kabanata 1159. Matapos iluwa ang malabong hangin, bahagyang nanliit ang mga mata ni Zephyr. Sa sumunod na sandali, sinimulan niyang gawin ang kanyang makakaya upang madama ang kulay abong enerhiya sa paligid niya. Boom! Sa sumunod na sandali, isang marahas na kapangyarihang lumalamon ang pinakawalan sa kanya. Basag! May sunod-sunod na mga tunog ng kaluskos. Ito ang tunog na nagmula sa baluktot na espasyo na dulot ng kanyang nakakatakot na kapangyarihang lumamon. Ang sinaunang paraang Draconico na isinagawa ni Zephyr ay sadyang labis na mapang-api. Ang Nine Netherbird na ito ay isang sinaunang nilalang. Masasabing ipinanganak itong may kalamangan na higit pa sa isang martial artist na tao. Kaya naman, ang bilis ng pagsipsip nito ay natural na napakabilis. Gayunpaman, si Zephyr ay isa lamang tao. Ang epekto ng pagsipsip nito ay mas nakakatakot pa kaysa sa Nine Netherbird. Damn it! Ang Nine Netherbird, na masayang nilalamon ang mahiwagang enerhiya sa paligid, ay biglang nagmulat ng pares ng nagliliyab na pulang demonyong mga mata. Nang makitang ang enerhiya sa paligid ay hinihigop ng abnormal na Zephyr, mas kaunti ang hinihigop nito. Hindi nito maiwasang tumingin kay Zephyr ng may paghamak. Pagkatapos ay galit siyang lumapit sa kabilang panig at dahan-daang hinigop ang enerhiya rito. Kotek crack. Habang ang enerhiya ay pumapasok ng malalim sa katawan, ang pinakadalisay na katangian ng enerhiya ay maaaring direktang may palabas ng hindi man lang pinipino si Zephyr. Di nagtagal, mabilis na napuno ang natuyong bituka. Hindi lang iyon, ang mga pisikal na pinsala ay gumagaling din sa bilis na kayang baguhin ng mata. Mabagal na lumipas ang oras. Mabilis din ang paggaling ng mga pinsala ni Zephyr. Sa unang araw, ang malabong laman at dugo sa ibabaw ay tuluyang gumaling. Hindi lang iyon, kundi mas malakas pa kaysa dati. Kinabukasan, unti-unti nang naghihilom ang mga sugat niya sa katawan. Sa ika-4 na araw, unti-unting dumilat ang mga mata ni Zephyr. Kasabay ng ebolusyon ng dalawang sinag ng Diyos, ang matatalas na sinag ng Diyos ay direktang tumagos sa kulay abong enerhiya sa harap niya, na nagpapakita ng isang malawak na espasyo na may layong 10 metro. Bye-bye. Habang dahan-daang bumabangon ang kanyang katawan, isang tunog ng pagkalabog ang narinig. Mga 100 beses, dahan-daang tumigil ang tunog. Sa sandaling ito,
Naramdaman ni Zephyr na lahat ng kanyang mga pinsala ay gumaling na, hindi lang iyon, kundi pati na rin ang kaunting paggaling. Gayunpaman, naabot na niya ang Leviathan na agility. Kung gusto niyang umunlad pa, kailangan niyang maabot ang half step to the spirit. Gayunpaman, napakahirap para sa kanya na maabot ang half step patungo sa espiritu o ang espiritu. Mas mahirap ito kaysa sa mga ordinaryong tao. Sa pamamagitan lamang ng pagsipsip ng malaking halaga ng enerhiya ng dragon o dugo ng dragon ako makakagawa ng isang tagumpay. At kapag tunay na nakalusot ako sa puntong mapagsasama ko ang lahat ng 10 ay saka lamang magiging perpekto ang aking lakas. Napakalinaw ni Zephyr tungkol sa puntong ito. Bagamat ang sinaunang Draconic Way ay walang kapantay at walang talo, kailangan pa ring magbayad para sa pagiging malakas. Kung wala ang ilan sa mga espiritual na bagay ng sinaunang banal na dragon upang magbigay sustansya sa katawan at pinuhin ang pisikal na katawan, ang paglusot ay magiging daan-daan hanggang libu-libong beses na mas mahirap kaysa sa isang ordinaryong tao. Phew! Habang humihinga siyang muli, malakas na umiling si Zephyr at inalis ang lahat ng iniisip. Dahan-dahan niyang pinakawalan ang kanyang evil breaking eye at nagsimulang maghanap. Kasabay ng paglaganap ng evil breaking eye, natuklasan ni Zephyr na ang espasyong ito ay lubhang walang laman. May ilang malalaking bato sa lahat ng dako. Habang pinalalawak ng evil breaking eye ang sakop ng paghahanap, isang ilusyonaryong figure ang biglang lumitaw sa paningin ni Zephyr. Kabanata 1160. Ano yun? Bagamat isa lamang itong bahagyang pagpapakita ng aparisyon, multo, malinaw na napagtanto ni Zephyr na tiyak na hindi niya ito ilusyon. Bukod pa rito, sa kapangyarihan ng evil breaking eye, lahat ng kanyang nakita ay hindi maaaring peke. Tara na. Dapat nandito ang katawan ko. Kumikinang sa tuwa ang malademonyong mga mata ng Nine Netherbird habang nagsasalita ito. Mula sa tono ng kabilang panig, halata na may naramdaman ang Nine Netherbird. Ang ganitong uri ng aura ay malinaw na galing sa katawan ko. Kahit na malayo ito ang pakiramdam. Tara na. Tumango si Zephyr at dahan daw ang sinabi. Dahil sa kumukurap-kurap na aparisyon, multo, si Zephyr ay nakabantay na laban sa mahiwagang espasyong ito. Mayroong lahat ng uri ng panganib sa bawat espasyo, ang ganitong misteryosong espasyo ay malamang na mayroong isang uri ng nakakatakot na pag-iral. Swoosh! Napakabilis ng bilis ng dalawa, lalo na sa sirkulasyon ng enerhiyang kulay abo na ito. Kayang-kaya nilang dalawa na patuloy na sumipsip ng enerhiya sa loob nila at direktang makapasok sa kani-kanilang mga katawan. Katumbas ito ng hindi pagkonsumo ng anumang enerhiya. Ngunit sa isang nakakatakot na bilis, ang kulay abong enerhiyang parang ambon sa paligid niya ay agad na nasira, at ang lahat sa paligid niya ay unti-unting naging malinaw. Pagkatapos ng hindi malamang panahon, sa wakas ay nagsimulang magbago ang kapaligiran sa harap nila. Mga malalaking bato. Nagtagal sila sa paligid. Nang makita ni Zephyr ang mga malalaking batong ito, bahagyang nagbago ang kanyang mukha. Mag-ingat ka, tila may isang hindi kapani-paniwalang nilalang dito. Mahinang nagsalita si Zephyr sa Nine Netherbird sa kanyang balikat. Oo, naramdaman ko na ito. Nakakagulat na pagbabago-bago. Tila isa itong uri ng espiritual na aura. Gayunpaman, wala itong anumang espiritual na katalinuhan. Sa halip, parang isang puppet lamang ito. Swoosh! Habang nag-uusap pa rin sila, biglang lumitaw sa kanilang harapan ang isang sinaunang gusali. Isa itong malaking sementeryo. Ang sementeryo ay matayog na tumataas sa mga ulap, simple, at malungkot, ngunit may natural at nakakatakot na aura na unti-unting namayani sa paligid nito. Ang sementeryo ay parang isang natutulog na higanteng mabangis na halimaw. Habang nakatayo sa harap nito, makakaramdam ka ng isang kakilakilabot na aura na patuloy na dumadaloy. Ang kakilakilabot na aura ay naging isang substansya, nananatili sa malaking puntod at dahan-daang nakalaylay. Ang matibay na tindig ay parang isang banal na talon na humahampas sa kalangitan. Habang nakatayo sa harap ng kalaban, ramdam na ramdam ng isa ang matinding pag-agos ng kanilang paghinga. Ang mabigat na aura ay nagpaparamdam sa isa na gusto na lamang umatras. Patuloy na kumikislap ang mga mumunting apoy sa sinaunang libingan, at pagkatapos ay malinaw na makikita ang isang pulang aparisyon, multo na nakaambos sa apoy.
Ang kabilang grupo ay malinaw na nasa parehong anyo ng Nine Netherbird na nasa balikat ni Zephyr. Susmariosep. Sampin ang matandang Angus. Matapos makita ang libingan, ang katawan ng siyam na ibong Netherbird ay nagsimulang manginig sa galit, at isang pares ng nagliliyab na pulang malademonyo na mga mata ang patuloy na kumikislap sa galit. Sa totoo lang, tinatakan niya ang pisikal na katawan ng matandang ito rito. Bukod pa rito, malinaw na pinapahina niya ang koneksyon sa pagitan ko at ng aking pisikal na katawan. Malamang na tuluyang mapuputol ang koneksyong ito sa loob ng ilang taon.